mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Health worker ng barangay patay matapos makuryente sa Binahang Health Center. Dalawang bayan sa Bulacan isinailalim na sa state of calamity dahil sa perwisyong baha. Landslide naman. Dalawang sasakyan natabunan ng gumuhong lupa sa Quezon City. Bagyong Emong posibleng maglandfall sa Ilocos Region. Makikipagsayaw sa isang kakambal nitong bagyong Dante. Secretary John Vic rumesbak sa mga nambabatiko sa style niya ng pag-aanunsyo ng walang pasok. May isa pang rumesbak. PNP Chief Nicolas Torre kumasa sa hamong suntukan ni Vice Mayor Baste Duterte. Magkita raw sila sa Araneta. At eto na nga. Jake Cuenca pinainit ang maulang panahon nang makipagputukan sa Batang Quiapo ng nakabrief lang. Dalawang bagyo, meron pang habagat at isang low pressure area. Yan ang mga binabantayan natin ngayong araw. Nananatili sa frontline ng mga balita ang buong puwersa ng News 5. Ihatid namin ang latest, partikular na sa mga lugar na nasa state of calamity. Kabilang na riyan ang Quezon City kung saan may gumuhong lupa. Naroon si Gio Robles. Live naman sa Maynila si Dave Abuel. Nasa Las Piñas si JC Cosico kung saan pinagsamang ulan at high tide ang nagpabaha. Makiki-update din tayo kay Gary De Leon sa Bacoor, Cavite. Si Mon Gualvez ay nasa Kalumpit, Bulacan na nasa state of calamity na rin. Habang si Ian Suyu ang maghahatid ng balita sa Taytay, Rizal at si Camille Samonte sa Binyan, Laguna. Dito naman sa TV5 Media Center, makakasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Ipapaliwanag niya mamaya ang posibleng hilahan ng bagyong Dante at bagyong Emong at ang posibleng epekto nito sa habagat. Unahin natin ang latest sa Cavite na nasa state of calamity. May mga kalsadang lubog pa rin sa baha. Ang ilang driver, iniwanan sa highway ang kanilang mga sasakyan dahil sa umapaw na ilog. Live mula sa Bacoor, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang panahon dyan? Julius, sa kabilangan ng patuloy na pag-ulan, mas umigi na ang sitwasyon ngayon dito sa Cavite at bahagyan na nga bumaba ang tubig baha at possible na rin ang karamihan sa mga kalsada. Pabugso-bugso ang ulan sa Cavite. Sa EPSA, sa General Trias, baha pa rin ang kalsada papuntang Tansa. Dahil dyan, marami pa rin ang mga motoristang nahihirapang tawirin ng baha. Ang mga empleyado tuloy ng EPSA napilitan ng maglakad ng nakayapak. Hassle nga po, gawa nga po ibaha. Habang sa Rosario, Cavite naman, nagsabay ang walang tigil na ulan at high tide. Kahapon po hanggang bewang po yan. Kasi po high tide po sa umaga eh. Bago kayo ng umaga po hanggang tuhod naman. Bukod sa gupit ng habagat, nangangamba rin ang mga residente dahil meron na naman dalawang bagyo. Mistulan namang parking lot ang magdiwang highway sa Noveleta. Iniwan ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan sa highway matapos umapaw ang tubig sa Ilang-Ilang River. Ito naman ang walang iwanan. Kahit baha kahapon sa Kawit, Cavite, tuloy ang parada ng banda para sa piyesta ng Kawit sa Barangay Tabon. Sa ngayon, humupa na ang baha at pwede nang dumaan ang mga sasakyan. Sa tala ng PDRMO, nasa 3,000 bakwit ang nasa evacuation center. 7 landslide naman ang naitala sa GMA Cavite at isa sa bahay ng Magallanes. Wala naman nasaktan. Julius, dito sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite ay possible na nga yung mga kalsada maliban na lang sa portion ng Barangay Panapaan 2 kung saan nakita nyo sa aking likuran na may tubig pa at may ginagawang construction works dito sa kalsada kaya medyo pahirapan pa rin dahil medyo malalim pa. Pero sa ngayon, sa mga nagtatanong, nakababayan natin kung may pasok sa Cavite, nagdeklara na nga walang pasok bukas at sa lahat ng atas dito sa Cavite maging sa mga tanggapan ng gobyerno. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon live mula sa Bacoor, Cavite.
Isinailalim na rin sa state of calamity ang Las Piñas City matapos malubog sa baha ang karamihan sa lugar. Nakadagdag sa baha ang high tide lalo't nasa mababang bahagi ang lungsod. Live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, baha pa rin ba dyan? Cheryl, baha pa rin nga dito sa ating area sa Phase 9, Barangay Manuyo 2 dito sa Las Piñas City. Sa ngayon nga ay abot bintiko itong taas ng baha. Pero hupa na po ito dahil kahapon ay abot hanggang dito sa may bubong, lagpas tao yung taas ng tubig. Pero maliban nga dito ay baha pa rin sa iba pang parte ng Las Piñas. Bumubuhos ang malakas na ulan at halos lampas taon na ang baha. Pero enjoy na enjoy sa pagsiswimming ang ilang residente ng Phase 9, Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas. Natuloy din! Ang ilan naman, inilikas sakay ng bangka. Pinagtulungan namang buhati ng motorsiklong yan. Nang bumaba ang tubig, naging abala sa paglilinis ang mga residente. Habang ang perang itinago ni Maria Fe na taga-barangay Pamplona 1, nabasa ng baha. Ang laki na naman nito ng perwisyo. Imbis na yung iiipunin mo yung mga tubo, yung na-income mo dito para sa bayad sa OPA. Wala na. Naano na ng baha, nabasa. Paliwanag ng Las Piñas LGU, nakadagdag sa baha ang high tide, lalo't nasa mababang bahagi ang lungsod. Pero ang Las Piñas kasi, siya yung downstream. Pag malakas ang ulan, lahat na tubig from Cavite, Parañaque, dumadaan dito palabas ng Manila Bay. Nanatili naman ang halos 400 residente sa Zapote Elementary School na isa sa 18 evacuation sites sa Las Piñas. Binisita sila kanina ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa na namahagi ng relief goods, gamot at nagsagawa rin ng health consultation. Nanawagan naman ng DOH na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha. Cheryl, inaasahan naman ng DOH na in 1 to 2 weeks yung posibilidad ng pagtaas nga ng leptospirosis cases dahil doon sa incubation period ng sakit. Dahil po dito ay inatasan nila ang mga ospital na mag-set up noong mga peritoneal dialysis machines para po sa mga mangailangan nito. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Kung kahapon, ref at sofa, ngayon pati Christmas tree. Bumara sa pumping station sa Tripa de Galina sa Pasay. At sa dami ng basura, umabot yan sa taas na 2 palapag na gusali. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. 7 metrong taas na basura ang nakuha mula sa pumping station ng MMDA sa Estero de Tripa de Galina sa Pasay. Sing taas niyan ang 2 palapag na gusali. Hindi pa man natatapos sakutin yung gabundok na basura, pero heto, may nakita na namang palutang-lutang na mga basura sa estero katulad na lang ng maletang ito. Itong sirang sofa na ito at sari-saring mga plastic kasama na ang Christmas tree na ito. Ang ganyan tambak na mga basura, bumabara sa pumping station, kaya nasisira ang makinang nagbobomba ng tubig palabas ng Manila Bay. Kaya ang ending, naiipon ng tubig at mas lalong binabaha ang mga lugar. Merong isang instance na we have to stop yung pump ng tubig dahil kailangan linisin kasi nag-iinit pag naaano ng basura. Pinagsama-samang basura raw ito na naipon sa 2 araw mula sa 7 kilometrong esterong dumaraan sa Maynila, Makati, Parañaque at Pasay. Ang kakalinis namang Maligaya Creek sa Caloocan noong nakaraang buwan, eto na ngayon, may mga basura ulit at may lumulutang pang 2 refrigerator. Kaya hindi katakatakang lampas tao ang baha. Basura rin ang bumara sa drainage sa bahagi ng Commonwealth sa Quezon City na itinuturong dahilan ng pagbaha sa may batasan. Dati daw kasi itong inlet na to, malaking grating, 3x3. So nasaran, hindi natin alam kung way before na na-construct tong MRT-7. So ibabalik natin. Giit ni MMDA Chairman Romando Artes, kailangan ng ayusin ang drainage master plan sa Metro Manila. Kung hindi, mas lalong titindi pa ang mga pagbaha. Yun nga lang, hindi pa rin ito magiging madali. Ayon sa MMDA, umabot sa 77 tonelada o 27 truck ng basura ang nakolekta mula July 21 hanggang July 22.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, state of calamity dineklara sa Kalumpit, Bulacan. 29 na barangay lubog sa baha. Mga bumarang water lily na dahilan daw ng pagbaha sa Binyan, Laguna, pinagtatanggal. At DILG Secretary John Vic Remulla nagsorry sa tila patawang mga anunsyo ng walang pasok. Pero hindi raw siya magbabago. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malalim pa rin ang tubig sa ilang lugar sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Kaya isinailalim na rin ito sa state of calamity. Bukod sa malakas na ulan, nagpabahari ng high tide at ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano pa kalalim ang tubig dyan ngayon? Julius, mala water world pa rin ang eksena sa ilang bahagi ng Kalumpit dito sa Bulacan matapos nga malubog sa baha dulot ng habagat. Gaya na lamang dito sa MacArthur Highway na kinatatayuan ko na hindi na halos makita yung mismong kalsada dahil sa gutter deep hanggang isang talampakan taas ang tubig. At dahil sa ganitong sitwasyon, may ilang pamilya nagpapasaklolo na sa mga otoridad matapos matrap sa mga binaha nilang bahay. Bit-bit ng rescue boats, lumusong sa baha ang mga tauhan ng Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa barangay Pio Cruz Cosa sa Bulacan. Target nilang mailikas ang pamilyang natrap sa binahang bahay. Nasa 5 talampakan pa naman ang taas ng tubig sa lugar. Kahit bumagsak yung malakas na ulan ngayon, pinilit pa rin lumusong ng mga rescuers dito sa isang binahang subdivision para makuha lamang yung ilang mga natrap na residente at nais magpalikas. Maya-maya, isa-isa nang naisakay sa bangka ang mga nagpaparescue. Kasama rito ang ilang bata at sanggol na binalot muna sa tela para hindi maulanan. Kung may mga nagpatulong lumikas, marami ring residenteng pinili pa ring manatili sa kanilang bahay. Hindi pa raw sila lilikas lalo't may kalawang palapag naman daw ang kanilang tirahan. Ayaw niyo po lumikas? Okay lang po kayo dyan? Ang ilang subdivision, ginagamitan na ng bangka, mapasok lang. Sa tala ng Kalumpit LGU, higit 300 pamilya o lampas 1,200 na individual ang nananatili pa rin ngayon sa 15 evacuation centers ng bayan. Dahilan, kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang Kalumpit. Ang isa raw na nakikitang dahilan ng pagbaha. Yung mga structural na mga tinayo. At tulad ng ibang mall dito sa Malolos, kasi yung Kalumpit lumalabas dito yung tubig sa Malolos. Yung mga drainage system, bali parang parado na lahat. Bukod sa pag-ulan, nakakadagdag din sa mabilis sa pagtaas ng tubig ang pagpapakawala ng Ipo Dam. Malapit na kasi nitong maabot ang 101 meters spilling level. Sa drone video ng News 5, makikitang nalubog sa tubig ang kahabaan ng MacArthur Highway. Sa tala naman ng Bulacan PDRRMC, isang barangay health worker ang nasuwi sa May Kawayan matapos makuryente sa binahang health center. Julius, sa mga oras na ito, bumubuhos na naman ang ulan dito sa malaking bahagi ng Bulacan. At gaya na nakikita nyo nga sa aking likuran, talagang nagbabagal ng takbo yung mga motorista dahil nga sa mataas pa rin na level ng tubig dito sa may MacArthur Highway. Halos nasa gitnang side na sila. May ilang mga truck naman na dito na pinarada sa mismong kalsada yung kanilang mga sasakyan. Ang sinasabi naman ng Malolos LGU sa kanilang lugar, mas mababa na daw ngayon yung tubig dahil sa ongoing na flood control project ng lungsod. Dito magkatayo sila ng mga floodgates, maging ng pumping station. Habang merong in-announce na rin na bukod sa Kalumpit LGU, meron na rin state of calamity idineklara sa bayan naman ng Balagtas. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, landslide sa Quezon City. 2 sasakyan na tabunan ng lupa at mga kawayan.
Bagyong Dante at Emong posibleng magsari puwersa. Live updates sa mga bagyo alamin. At PNP Chief Nicolas Torre III, game daw makipagsuntukan kay Vice Mayor Baste Duterte. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada sa Biñan, Laguna dahil sa baha. Nagpalala pa ang sangkaterbang water lily na bumara sa ilog. Live mula sa Biñan, Laguna, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, nalis na ba yung mga water lily dyan? Julius, natanggal na nga ng Biñan LGU yung mga nakabarang water lily sa Ilog Mariano na naging dahilan umano kung bakit binaha ang maraming lugar dito. Yun nga lang, bumuhos naman ang malakas na ulan kaya hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar. Nagsisilbing lagusa ng tubig palabas ng Biñan, Laguna ang Ilog Mariano. Pero nitong mga nakarang araw, kung kailan pa naman bumuhos ang ulang dala ng habagat, hindi makadaloy ang tubig dahil sa mga bumarang water lily. Ito raw ang dahilan kaya nalubog sa baha ang ilang barangay sa lungsod. Pag nagkaroon ng water lily ang Ilog Mariano, some part of ng Barangay de la Paz, especially ang Santa Ines, ang Pulo at ang Gonzales, binabaha. Medyo mabagal yung paghupa ng baha. Kanina, sinimulan na ng Biñan LGU ang pagtanggal sa mga nakabarang water lily. Gumamit sila ng bangka para lapitan at hugutin ng mga bumarang halaman. Meron tayong lubid, dinudukal nila yung pagdikit-dikit ng water lily kasi pag umanay sa ilalim ng lupa, ang hirap ng tanggalin eh. So pag gumulang na yan, mas lalo mahirap tanggalin. Kaya inaano namin na i-maintain na lang to. I-maintain na lang na lagi dapat walang water lilies. At sobrang dami na. Sa kabila niyan, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay gaya sa De La Paz. Muli kasing bumuhos ang malakas na ulan. Ang residenteng ito sinubukan pang itawid ang kanyang motorsiklo pero hindi na kinaya. Sa ngayon, nananatili muna sa evacuation center ang higit 200 pamilya na apektado ng baha. Julius, nagsimula na ring lumikas yung iba pang residente na nakatira malapit sa Ilog Mariano bilang pag-iingat, lalo tinataya na magtutuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan hanggang Biyernes. Dito naman sa kinatatayuan ko, dito tayo sa Evangelista Bridge at tanaw dito yung ilog. Makikita ninyo yung mabilis na pagragasa ng tubig at sa mga oras na ito ay nasa alert level 4 na itong ilog. Kaya naman yung Biñan CDRMO ay nandirito na rin at nagbibigay na rin nga ng babala sa mga residente na nakatira malapit dito at maging yung mga residente na nakikiososyo, tinitignan kasi nila, no? Pero ang fear kasi ngayon ng Biñan CDRMO ay kapag nagtuloy-tuloy itong malakas nga na buhos ng ulan, may posibilidad na itong tubig dito sa ilog na pinakita ko sa inyo ay umapaw yan at umabot dito sa kinatatayuan ko. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, nagka-landslide sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong nangyari dyan? Cheryl, biglang gumuho ang lupa sa dalisdis ng isang burol gaya ng sinabi mo dito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Natabunan ng landslide ang dalawang sasakyan.
Sa kasagsagan ng malakas na ulan kaninang alas 6 ng umaga, biglang gumuho ang lupa sa Don Zarate Street sa barangay Bagong Silangan. Ang bahay na ito muntik mapasama sa pagguho, pero 2 sasakyan ang natabunan ng putik at mga kawayan. Kabilang dyan ang pampasadang taxi ni Mang Mawe. Paalis na raw siya kanina para pumasada nang biglang magka-landslide. Mabuti na lang daw at hindi siya agad pumasok sa kanyang taxi. Siyempre, natakot ka rin. Bababa na akong babiyahe. Yung nadatnan ko yung taxi, wala na, natumbahan na ng kawayan. Kung nandun ako sa loob, hindi na ako nakalabas siguro. Walang nasaktan pero 3 pamilya o higit 20 residente ang lumikas sa takot na tuluyang gumuho ang lupa kung saan nakatayo ang ilang bahay. Ayon sa mga residente, 2 dekada na silang naninirahan sa lugar. Nagulat daw sila nang magka-landslide kanina. Parang bigla lang may kumalabog. Nagulat na lang po kami kanina. Tapos pag tingin ko, wala na yung gawayan na bumagsak na. Nakaupo po kami, tapos narinig ko na lang yung parang hangin na gumanong, kala ko malakas na hangin. Tapos maya siguro ba ng bog, gumanon siya. Landslide prone area ang bahaging ito ng Bagong Silangan. Hindi raw unang beses na nagkaroon ng pagguho sa lugar kaya matagal nang pinapalipat ang mga pamilya na apektado gaya sa mga nakatira dyan sa gilid. Pero ayon nga sa mga nakausap natin sa lugar na ito ay wala silang balak lumipat kung walang may magandang paglilipatan. Matagal na raw nilang hinihiling na magka-riprap dito pero ngayon hindi na sila papayagang bumalik sa kanilang mga bahay. Dahil sa epekto ng habagat sa Quezon City, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, magagamit na ng LGU ang mahigit 485 million pesos na calamity fund para sa rehabilitasyon. The goal is to build it or bring it back to normal as soon as possible. Dagdag pa ni Mayor Joy, papayagan namang makabalik ng evacuation centers ang mga residenteng umuwi na kasunod ng reklamo ng ilang bakwit na hindi sila pinapayagang makabalik. Balik dito sa barangay Bagong Silangan, natanggal na ang 2 sasakyan na natabunan ng pagguho pero hindi pa tuluyang nalilinis ang mga debris sa kahabaan ng Don Zarate Street. Kaya abiso po sa mga kapatid nating motorista, doble ingat kapag kayo po ay nagawi sa lugar na ito. Balik sa iyo, Sheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Weather update tayo mga kapatid, patuloy natin binabantayan. Ito pong 2 bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ang bagyong mas malayo ay ang Tropical Storm Dante na may international name na Francisco ay nasa around 835 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Yan po ay may taglay na lakas na hangin umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pataas, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantalang, ito namang bagyong Emong ay sumailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas at sa ngayon ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito naman ay huling namataan ng pag-asa sa line around 150 kilometers west ng Lawag City, dyan po sa may Ilocos Norte. Ito pong bagyong Emong ay may direct effect na dito sa Northern Luzon. Samantalang, ito namang bagyong Dante ay wala pong direktang epekto sa ating bansa. Pero ang 2 bagyong po ito ay humihila o nagpapalakas ng ating habagat na nagpapaulan, particularly sa western section ng ating bansa. Samantala, meron tayong low pressure area, banda dito sa around 2,230 kilometers east ng southeastern Luzon. Yan po ay mataas ang chance maging bagyo pero hindi pa natin nakikitang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa pagkilos ng 2 bagyo ito, meron tayong tinatawag na parang Fujiwara effect o ang sayaw ng 2 bagyo. So magkakaroon po ng interaksyon ito pong 2 bagyo na ito. Kadalasan yung mas malakas na bagyo ang hihila doon sa mas mahina o mas maliit na bagyo. Pag ang mga bagyo natin ay nasa less than 1,500 kilometers, in this case, nasa 1,000 kilometro, ang layo nila sa isa't isa, nagkakaroon po yan ng some sort of interaction. Ito po yung bagyong Dante ay aakyat lamang papunta dito sa may southern portion ng Japan, pero ito pong bagyong Emong, kung mapapansin nyo, sa ngayon, yan po ay pasubsob, pero bukas, yan po ay magsisimula ng mag-recurve at susundan na po niyan ang pagkilos ng bagyong Dante.
Pwede po yang magsama. Again, pag nagsasama po ang bagyo na hindi nangangahulugan, lalakas po ito. Ang ibig sabihin po niyan, magiging parte ng mas malaking bagyo, yung mas maliit na bagyo sa kanyang wind field. So mas lalawak po ang bagyo, hindi po siya lalakas. Yan po ay if nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong bagyong Dante at bagyong Emo. At kung hindi siya humina kapag tumama dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, ang direct effect po ng bagyong Emong ay nagdadala po ng masungit na panahon, malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Dito po sa Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan. Samantalang dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang area ng Abra, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, kasama na rin po dyan ang Benguet at Baguio City. Maulap din po ang panahon natin. Meron din po tayong mga inaasahang malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan. Dahil din yan sa wind field o sa panglabas na kaulapan, ito pong bagyong Emong. Para naman sa habagat, yung ating malalakas na pagulan ay nandito concentrated sa western section ng Luzon. Dito po sa areas ng Zambales at Bataan, maging dito sa Occidental Mindoro, posible po yung ating mga intense hanggang kuminsan torrential rains o halos walang tigil na pagulan. So mag-ingat po tayo dyan dahil sa posibleng malawakang pagbaha. Samantalang ito namang mga areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, kasama po dyan ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal, maging dito sa natitirang bahagi ng Mindoro, posible pa rin po yung ating mga pabugso-bugsong malalakas na pagulan dahil sa epekto ng habagat. Samantalang mga scattered o kalat-kalat na pagulan naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Dito nga sa Metro Manila, although minsan tumitigil po yung ating mga pagulan, nabawasan po yung ating mga pagulan, pero posible pa rin po yung malalakas na bugso ng malalakas na pagulan at kasama rin po yung mga pabugso-bugsong hangin dahil sa epekto ng ating habagat. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Tinanggal ang mga nakabarang burak at basura sa mga kanal sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Ilang araw na kasing lubog sa baha ang ilang bahagi ng kalsada. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, humupa na ba ang baha dyan? Julius, patuloy pa rin ang ambon at panakanakang buhos ng ulan dito sa Maynila. Maliban dito sa Taft Avenue Corner UN, humupa na ang baha sa ilang bahagi ng kahabaan ng Taft. Kaninang umaga, binantayan na ni Manila Mayor Isko Moreno ang declogging o pagtatanggal ng bara sa Taft Avenue. 5 araw ng baha sa ilang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Humuhupa naman ito pero tuwing bumubuhos ang ulan, tumataas ulit ang tubig. Kaya kaninang umaga, kahit pa umuulan, isa-isang binungkal ng Manila Department of Public Services ang bawat drainage sa kahabaan ng Taft Avenue. Mismong si Manila Mayor Isko Moreno nag-inspeksyon sa ginawang declogging. Tuloy-tuloy raw ito para hindi na lumala ang baha. Kanto, ayun, nabawasan ng tubig. Ang lalim dito, dati yung isang gabi magkapantay yan eh. So dire-diretso lang kami hanggang doon. Lalong-lalo na yung PGH, kawawa yung mga pasyente ron. Nalubog din sa baha ang Arangke Market. Para matanggal ang tubig, gumamit na ng suction pump ang Manila LGU. Ganito ngayon yung sitwasyon dito sa loob ng Arangke Market na kilalang lugar ng bentahan ng mga alagang hayop. Ayon sa ilang tindero, malaki na ang lugi nila matapos na pasukin ng baha ang kanilang mga tindahan. Ang tinderong si Arnel, 50 tinitindang kalapati ang nalunod sa baha. Higit 100 piso ang benta niya rito kada isa. Kaya pumapatak na mahigit 7,000 piso ang lugi niya. Pangamba niya ngayon, baka madagdagan pa ang mawawalang kalapati niya kung magpapatuloy ang masamang panahon. Pagka hindi po nabili, namamatay po sila, nagkakasakit. Target naman daw ng LGU na tapusin ang pagtatanggal ng tubig sa loob ng 1 araw para makabalik na ang mga nagtitinda. Julius, sa mga oras na ito, malapit na raw matapos ang pagtatanggal ng tubig sa Arangke Market. Pero maglilinis daw muna sila at iinspeksyonin ang lugar bago pabalikin ang mga tindero. Samantala, kani-kanina lamang nang magdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Maynila. Inaasahan ngayong gabi magbibigay ng update si Mayor Moreno tungkol dito at sa magiging panuntunan sa paggamit ng Calamity Fund. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Sa ibang balita, kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte na suntukan. Sa kanyang podcast na Basta Davaoenyo, binueltahan ng vice-alkalde si Torre dahil sa umano'y panghaharas nito sa kanilang pamilya.
Diyan na niya hinamon ng PNP chief. Handa naman daw si Torre na makipagsuntukan pero idaan na lang daw ito sa charity match. Pero kung suntukan tayo, kung makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sarap talaga kawain. Totoo lang. You know the kind of person that you are. You're really ugly. Tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming kung para mabilis this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. Susunod, trending na action scene sa Batang Quiapo. Jay Cuenca nakipagbarilan habang naka-underwear. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Apektado ng baha ang lahat ng barangay sa Taytay Rizal. Mababa kasi ang kanilang lugar. Live mula sa Taytay Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian. Cheryl, patuloy pa nga rin yung malakas na ulan dito at dahil dyan, baha pa rin itong lugar ng sitio Sapang Godi sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Bagamat pinapalikas na yung ilang mga residente, may mangilan-ngilan pa rin na mas minabuti at pinili na manatili sa kanilang mga tirahan. Umaga pa lang nagsipaglikas na ang mga residente ng sitio Sapang Godi, bunsod ng tumataas na tubig baha sa kanilang lugar. Kanya-kanya sila ng buhat ng mga damit at ibang kagamitan na maaaring maisalba. Ang senior citizen nga na si Eufremio, aminadong taon-taon na raw nilang sakit sa ulo ang pagbaha. Hanggang dito ang tubig kagabi. Puno na po ng tubig. Wala na po malusot ang tubig. Mas mababa raw kasi ang kinalalagyan nila, kaya't lahat ng tubig na umaagos mula sa kalsada sa kanila ang bagsak. Si Jelay nga, tumawag na agad sa eskwelahan ng mga anak niya para ipaalam ang sitwasyon nila. Ang dami pong mga estudyante dito, mga nasasakupan namin na humihingi ng tulong na kung merong magdodonate na mga bags, school supply. Kasi yung karamihan po talaga sa mga bata dito, nabasa po talaga yung kanilang mga gamit sa school. Ayon sa Taytay LGU, wala namang naitalang casualty dulot ng pagbaha. Yun nga lang, apektado ang 5 barangay. Kabilang dyan ang San Juan, Dolores, San Isidro, Muzon, Santa Ana. Nasa 1,138 naman ang nailikas na pamilya. Katumbas yan ng higit 4,000 individual. Cheryl, sa ngayon nga, yung ilang mga residente ay tutuloy na raw sa evacuation center dahil etong buong area na ito, buong sitio na ito, wala ng ilaw. Tinanggalan na dahil para na rin sa safety nila. At bukod dyan, isa sa mga pangunahing pangangailangan pa rin nila ay yung mga pagkain, damit at yung iba nga ng mga kabataan, ang hiling daw ay school supplies dahil nabasa at nasira daw yung ilang mga kagamitan nila para sa eskwela. Yan muna ang latest mula dito sa Taytay Rizal. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Mainit ang panahon pero mainit ang eksenang barilan ni Miguelito at Santino sa FPJ's Batang Quiapo. Si Jay Cuenca aka Miguelito laban na laban sa pakikipagbarilan kay Ronaldo Martin aka Santino nang nakabrief lang.
Bukod sa may patumbling-tumbling, may eksena pang habulan. Naaliw naman ang mga netizens dyan. Sabi pa nga ng ilan, imbes daw na mainis, natawa na lang sila kay Miguel. Pinuri rin nila si Jake sa husay ng kanyang pag-arte. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. Ako po si Jervy Reinson. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.